Month, mahalagang pag-usapan ang menstrual hygiene at kasabay niyan, isinusulong ang paggamit ng klase ng napkin o tinatawag noon na pasador na pwedeng gamitin ng paulit-ulit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Sa mga girlies out there, alam niyo po ba na mayroong sanitary napkins na eco-friendly na, gastos efficient pa? Magastos maging babae. Kasama na rin kasi sa pagbabudget namin ang buwan ng dalaw o menstruation. Di pwedeng di ka gagamit ng napkins kapag may monthly period, correct? Kaya naman pinag-aralan ng isang non-profit organization mula sa Cebu ang paggawa at distribute ng reusable na menstrual sanitary napkins. 80% recycled materials daw ito na dumadaan sa mabusising proseso ng paglilinis at preparasyon. 7 layers ang tela sa gitna ng napkin na ito na kayang mag-absorb ng hanggang isang buong cup ng blood flow. Makapit pa ang structure, kaya carry kahit gaano ka pa kalikot. Tapos, pagkagamit, labhan lang at ready to go na ulit. 2 to 3 years mong gamitin, goods pa yan. Chika ng main seamstress ng napkin na ito, ang ideya nagmula raw sa panahon ng bagyong Odette. Diba, there are relief goods. You are most likely to not include napkins. So when you barely have a house anymore, or your livelihood has been taken away and you're on your period, it is absolutely hell because people forget that napkins are necessary hygiene products too. Sa loob ng 2 taon, nakapag-distribute sila sa maraming paaralan at komunidad sa Cebu. Nagpa-seminar pa sila at iba pang activities na nagtuturo lalo na sa kabataan kung ano ang dapat malaman at gawin kapag mayroon ng menstruation. Nakakollab pa nila sa advocacy nila si Miss Universe Singapore 2023 at iba pang mga grupo. There's also this huge story that we want people to really talk about. Gabriela talked about women's rights and laws, most especially VAUSI or violence against women and children. Hindi naman din daw kailangang mandire o matakot sa blood flow dahil nanggaling lang din ito sa natural na paglilinis ng katawan. Kaya mensahe nila sa kababaihan: do not be afraid to exist, to take up space as a woman. So for us, this is just really an initiative, no, that we wanted to pursue. So for you, if you see a problem, don't be afraid to take initiative, don't be afraid to take a stand and to speak up. Sa ngayon, pangarap din ng grupo na makakuha pa ng suporta para makatulong sa mas maraming kababaihan at para sa patuloy na paglawig ng kaalaman tungkol sa menstrual health. Mobile Journal, Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.